Adventure ba hanap nyo? Tara, sabay nating akyatin ang Mount Lawag Adventure Park. Dito to sa Kalawakan, DRT, Bulacan. Ito yung biyahe namin. Kapagdating namin sa site, halos di ako makapagsalita. Kaya samahan nyo kami hanggang sa huli ng video na ito para malaman nyo kung bakit. Oh shit. Ayan na ba yung pababa? Ayan na yung mataas. Grabe guys. Dito ka sa side na to. Nakababa ka. Very steep. Oh yes. Sana po makataas kami. Oh. Mas steep yung hinahakita natin. Usap mo na. Hinahakita natin. Tabingin na kami. Magod na tayo. Ito na ang Oh, thank pinakamataas you God. We're up here. Tinitigan ko. Ito na. Nakapasok na nga kami dito sa rough road. Dito na mag-uumpisa ang aming adventure. Sa ngayon, si Mrs. muna ang nagdadrive habang kinukuhanan ko sila ng video. Excited kami at masaya pagpunta namin dito. Ang hindi namin alam, marami palang sorpresa. Siya nga pala, mas maganda kung pupunta kayo dito, makipag-coordinate kayo doon mismo sa admin ng Mount Lawag. Kasi meron silang mga services na ino-offer. Take note, huwag kayong pupunta dito basta-basta kung hindi 4x4 ang gamit ng sasakyan. Siguradong mahihirapan kayo, lalo na kapag hindi nakaset up yung mga gulong nyo kagaya namin, hindi nakaset up yung pang ilalim namin kahit na 4x4 kami. Medyo talaga sinasabi ko, ito yung biyahe namin na talagang kinabahan ako. Kasi masyadong matarik yung palusong. Yung tipong nakapreno ka, dumadaos-dus ka pa. At saka pagdating doon sa kalahati, medyo malalalim yung hukay ng kalsada. Tapos yung kanan mo bangin. Pag nagkamali ka, may tendency na tumagilid talaga yung sasakyan mo. Pwede kaya mag-overshoot ka, diretso ka dun sa bangin. Kaya ang advice ko kung pupunta kayo dito, siguraduhin nyo na nakakondisyon yung sasakyan nyo. The same time, naka 4x4 kayo para sigurado. Ngayon, kung 4x2 naman, siguro mas maganda kung nakasetup yung gulong nyo para doon sa rough road. Kung hindi, meron silang ino-offer dito na services, sisingilin nila kayo ng 400 pesos. Meron silang 4x4. So, igagarahin nyo lang doon sa bungad yung sasakyan nyo. Yun yung gagamitin yung sasakyan. Papasok dito sa loob.
hanggang sa makarating kayo doon sa Mount Lawad. Ayan kung makikita nyo, kung may preno si Mrs. pero dumadaos-dos yung gulong niya. Ito, matarik itong pababa na ito. Ito pa lang yung umpisang matarik. Akala namin ganito lang to. Pagdating doon sa bundok, mas matindi pa pala. Kalahati lang itong tarik na to. So, merong mga nakakagulat na akala mo hindi ganun katarik. So, pag bungad mong ganun, hindi mo na kagad, halos di mo makita yung bababaan mo sa sobrang lalim. So, ito, dalawa yung daan. Medyo nalito ako nung una. Hindi namin napansin yung maliit na signage ng Mount Lawad. Dito, paakyat na to. Ang kalsada rito, aakyat ka muna ng aakyat sa bundok. Pagdating sa tuktok, lulusong ka naman ng lulusong. Kaya mas maganda kung nakakondisyon yung sasakyan nyo. Nung makausap namin yung namamahala dito, para lang pala to sa mga enduro. Kaya kung mapapansin nyo, makipot yung daan, halos isa lang yung kakasya ng sasakyan. Kaya kung pupunta kayo dito at meron kayong kasalubong, medyo mahihirapan kasi siguradong hihinto yung isa at manggigilid. Kamukha nito, bangin ito. Kaya lang napakaganda ng view. Ito naman ang magpapagaan ng kalooban nyo. Medyo maiibsan yung kaba nyo rito pag nakikita nyo yung magagandang tanawin. Nakita mo yung clip? 1-5! Agnes! Makikita eh. Ito na. Dito, sa part na lusong na to, kung mapapansin nyo, nagkakaroon na ng hukay yung kalsada. Hanggang makarating kami ron, palalim ng palalim yung mga hukay ng kalsada. So, hindi ko na lang nakukuhanan ng video yung iba kasi talagang mahirap. So, bababa ka, mahirap maglakad. Kung nasasakyan ka naman, mahirap kuhanan kasi siguradong tumatagi-tagilid yung sasakyan. Kaya, ganito yung itsura ng video namin. Pasensya na kayo kung masakit sa mata kasi talagang pag nagkamali ka kasi makakanal ka. So gegewang at gegewang talaga yung camera. Kung mapapansin nyo, ito pababa to, yung kanan bangin. So pag dumausdos ka dyan, pwedeng dumiretso ka sa bangin. So malalim ito. Magmula kami dun sa tuktok ng bundok, palusong kami pababa. So sa part na to, dito na nag-umpisa yung kaba namin. Kasi yung mga bata natatakot. Pati si Mrs. talagang kinakabahan na. So medyo maingay na kami dito sa part na to. Nagdadalawang isip si Mrs. kung gusto niya bumalik na lang kami o tutuloy kami. Ngayon, pagdating dito sa part na to, meron kaming nakasabay na motor nasa likod namin. Partner sila. So, nagdalawang isip din sila kung tutuloy pa ba sila. Kasi nga, talagang matarik yung palusong. So, pag nawalan ka ng preno dito, sigurado may kalalagyan ka. Mapapansin nyo, malalim yung hukay ng kalsada. Kaya, talagang tutumbukin mo tong medyo pantay. So dire-diretso to pababa hanggang sa makarating tayo doon sa site, sa mismong site.
ito na mismo yung entrance gate ng Mount Lawad. Yung kasabay naming motor, so medyo malayo sila. Siguro nag-isip muna sila kung tutuloy sila. Since siguro nakita nila na nakalusot kami, kaya sumunod sila. Pero nung umuwi na kami, nauna sila sa amin eh. So mas ginusto na lang nila na magpahatid sa 4x4 kaysa mag-drive uli paakyat pabalik doon sa itaas. Kaya take note lang kung pupunta kayo dito, sigurado niyo na medyo maayos yung mga gulong nyo, lalong-lalo na yung preno nyo kasi talagang kakabahan kayo. Lalo na kamukha namin na hindi naman kami talaga pumupunta sa mga off-road. So, pupunta kami sa malulubak na kalsada pero hindi kagaya nito na talagang kung makikita nyo, yung lusong talagang lusong. Pag ahon naman, talagang ahon. Di ba kung makikita nyo dun sa intro, kala mo paakyat na kami ng langit. Talagang nakatingala yung sasakyan. Pag lusong naman, talagang nakatungo yung sasakyan. So, eto na yon. Kung makikita nyo dito, meron silang dalawang pang off-road na sasakyan na 4x4. Ayan, oh. Sa bandang kaliwa sa bandang kanan yung isa naman nandun sa harapan. Makikita niyo meron silang enduro dito. Ayan yung naging guide namin nung pauwi na kami. Kasi baka meron kaming makasalubong. So mahirap na. So nung dumating kami, ito na yung dalawa, yung mag-couples. So dumating na rin sila. Nature naman talaga. Talagang, tsaka kala mo, solo mo lang, no? Walang ganong people. Ay, wala palang ilaw, no? Solar. May mga, yun, sa area namin na yun, may solar doon. Itong posting yon. May ilaw naman. Doon may solar din naman. Transfer ng pag-transfer siguro yan ng gamit? O hindi? Yan. Palagay mo na rin yung sa TV. Setting up with that. So ito na nga, nagse-set up na ako ng tent namin. Kasi masyadong mainit, wala kaming masilungan. So kanina, nung nagpapahinga ako, after kong maitayo tong tent na to, may pumasok na pickup na Ford Ranger. Naka all stock lang siya, hindi rin siya naka-set up na kagaya namin. Hindi ko alam kung 4x2 lang siya o 4x4 din. Kung nakita ko, talagang hirap na hirap siyang umahon. Kumakamot-kamot lang yung gulong niya. So buti na lang sila kuya dito, tinulungan siya na makaahon dun sa taas. So, pagkatapos nitong tanghalian, so habang nagpapahinga kami, pagdating ng hapon, maaga-aga pa, nagluto na kaagad ako ng hapunan namin kasi walang kuryente rito eh. Solar lang. So, nagluto ako ng buttered shrimp tsaka inihaw na bangos para sa hapunan namin. Morning. Ayan o. Umaga dito. Umaga na. May bago ba? No, look at that. Si Ducky? Sino nandoon? Nasaan ba to? Si Ducky? Si Ducky nasa taas. Si Ducky o si Quacky? Quacker. Good morning, Kuya. Sino ba ang sana sila ate? Good morning, ate. Kuya, tulog pa? Sila papa. Arjan.
May pa? Bili tayo ng coffee. Coffee. Parang tulog pa yung mga people. Busing na rin yung mga people din. So kanina medyo tinanghali ako ng gising, di kasi ako makatulog kagabi. Nawala yung hangin, sobrang init. Ito kung makikita nyo, trail to ng enduro, yung paakyat na yon. So nung bandang hapon, marami nang dumarating. So sinubukan kong libutin yung area. Yung bagong dating na dalawa na yon, Ford Ranger at saka Jeep. So nakaset up yung mga sasakyan nila, kaya okay na okay yung biyahe nila, sigurado ako doon. So ito yung bungad na part. Diyan yung kami galing kanina. Yung kanilang registration diyan sa taas. And then dun sa kabilang part na yon, nung gabi na, lahat ng tao diyan pumupunta. So kung makikita nyo, malinis yung tubig. So bukal daw yung tubig na yan. Kaya kung makikita nyo, malinaw talaga siya. So medyo malalim din yung gitnang part. Meron kami nakita dito na yun, kung makikita nyo dun sa taas, grupo yun ng mga nakahamok lang. So wala silang tent, hamok lang talaga. So kinabukasan nga, yung second day namin nung umakyat uli ako rito, merong isang pamilya, 4 sila, kasama yung 2 anak, nakahamok lang sila, meron lang silang tolda. So ito, meron silang TP house dito na up and down, meron silang greenhouse. Yung nakasabay namin na couples na nakamotor, dito sila sa mababang TP house. So sa banda ron, pwede kayong mag-hiking doon. Pero sabi nung namamahala dito, mayroon daw diyang trail para sa ma-enduro. So hindi ko na pinuntahan, medyo malayo So sinubukan kong umikot, ikutin yung lugar, tingnan. So medyo malawak dito sa bandang itaas na to. Kaya lang mas ginusto namin dito sa baba kasi medyo malapit sa tubig. So habang pinagmamasdan ko yung ganda ng area, talagang napapahanga ako sa mga rock formation. Kaya sinubukan kong maglakad-lakad. So kung ano ba meron dun sa bandang unahan. So ang napansin ko dito, bawat tubig na medyo malalim-lalim, maraming isda. So kaya pala nung gabi, nung nagluluto ako, actually sabi rin nung namamahala dito, maraming hipon. So nung pagkatapos ko mag-ihaw, sinubukan kong ilawan yung tubig. Maraming ang hipon, yung parang crayfish, yung may sipit na hipon, at saka mga isda. Actually nung hating gabi na, 6 sila kuya na iniilawan nila yung yung mga tubig. Meron silang dalang balde tsaka panguha ng isda. So kinukuha nila yon, pangulam nila. So sa bandang likuran, ito yung makikita nyo. Medyo maganda rin dun sa dulo ron, no? Malalim yung tubig, tsaka medyo malapad. So hindi ko na sinubukang lumampas pa rito. Hindi ko kabisado yung lugar, baka mamaya kung ano meron, baka mamaya may aso, mahirap na. Sa layo ng area na to, pag nagka-emergency, mahirap
So pinagmasdan ko lang yung ganda ng lugar. Sayang, di umabot yung drone namin eh. Siguro sa mga susunod, mas ma-appreciate natin yung ganda ng lugar, kukuha natin via drone. So kailangan ko pang pag-practice doon. So hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe, baka pwedeng mag-subscribe kayo para makasama namin kayo sa mga susunod naming adventure. Paki-like and share na rin. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!